Hey guys! Welcome back to the 2Gay BFFs channel! I am MC James Matthew. And I'm MC James JM. And today, we're gonna react to... Multo by Cup of Joe! Nari-remove mo na yung glasses mo. Na-remove ko na. Akala ko gaganyan tayo. Ano talaga? So, have you listened to the song before? Of course, girl. How could I not be? Lagi itong pinapatugtog, guys. Sobrang ganda na to. Tapos, top 1 pa rin siya. Oo nga. Sa Spotify, kahit 2024 pa siya nirelease ng September 14. Yeah, it's still number 1. So, napakinggan mo na pala yung song. So, wag natin pakinggan. Pero ikaw, napakinggan mo na ba yung Ako, song? hindi ko kaya pakinggan. Ay, bakit? Kasakit kasi. Para kanina ba to? Huy! Baka nanonood siya. Anyways, ako napakinggan ko na siya. Pero not deep dive pa na alam lahat ng lyrics. Alam ko lang yung chorus. So sa mga jowa dyan, jowa ba? Jowas. Joes. Guys, don't come for me if mali yung ano ko. Basta alam ko jowa. Sa mga jowa dyan, sana ako din magkaroon. Feeling. So, that's Miles Ocampo. Siya ba yan? Ay, oo nga, si Miles nga. Oy, ang sabi ng biglang colorized. Colorized. Oo, di ko kaya pakinggan. Arte ba? Arte. Para siyang It's giving 1975. diba? That's her real life boyfriend. Ay, ito talaga? Ooh, interesting. Ang ganda naman ng house, pati ng lighting ng house. Ang bongga no, kung pares kayo artista. Oo. Ay, hindi pinapakita yung guy. Sorry ka, si Miles lang ang pinapakita. Ay! Ah! Ay, minumulto siya ng damdamin niya. Yung mga nakasanayan niya, wala na. Ay, Ayun, pinakita si na. si Elijah! Yes, that's her boyfriend. Pogi niya, guys. Ay, sabi ng Cup of Joe. Actually, pwede na sila mag-ano ng brand ng kape. Ay! Ay! Tinanggal niya lahat ng picture. Grabe naman, ang yaman naman nila ha. Ang laki talaga ng bahay. Ay! Sabi! Oh my kahit gosh! na tinanggal. Kahit ano gawin niya, nandun pa din. Parang nirecover niya lang galing recently deleted. Gano'n. Sana naman. Ang sweet naman ng mga Sabi ganyang ng eksena. refrigerator light lang. Oh! Sad. Ito yung part na sikat sa TikTok. That's the chorus. Oh my God! Sakit. Yan yung sinasabi nila na kapag 10 p.m. na, relapse time na. Magkalaya. Grabe, ang ganda ng song. Na-elevate. Oh my God, sad na siya. Ang hirap ng ganyang feeling, yung gusto mo na makalimutan, pero kahit ano gawin mo, no, naalala mo pa rin siya. Wait a minute. That's not me, guys. Oh my God! Oh my gosh! Nakakaiyak yung mga ganyang eksena, ha? Oh my God! Tama na, Miles. Kalimutan mo na siya. Wala na nga, di ba? Pero gets ko si Miles, ang pogi ni Elijah. Sa bagay. Gets Baka ka di siya. ka rin siya makalimutan. Ay, ang ganda niyang sila Ay, yan. ang sabi. Tignan mo, nag-aano na. Nagbo-blur na yung memories niya. Sabi. Eternal Sunshine. Yeah. Guys, kawawa naman si Miles. Tulungan natin Miles, siya. makaka-move on ka din. Oh my God, yakapin Wala, niya! wala, mawawala. Ay, nandoon pa. Parang kahit isang yakap na lang, no? Para lang makalimutan mo. Lalo lang pag walang closure. If you're... Ala! Totoo ba? Diba? Oh my God! Lumalabas yung pag-aaway nila. Or wala, parang ano lang yan, manifestation lang yan ng... Feelings nila. Oo, na parang aalis na ako dito. Nabato niya yung gamit. Ready na siya. She's moving on. She's starting to move on. Ay. Sabi ng paalam. Ay, Kapag Joe ang nagsulat. taray. Ang ganda. Ay! Sinusundan pa rin siya ng multo. Kahit iwanan niya na.
Hindi pa siya nakaka-move on. Ang ganda ng MV, simula pa lang, I was like, ba't kaya hindi pinapakita yung muka? Tapos then I realized something. Usually, when we fall out of love with someone and we reminisce the memories, we don't miss that person. We miss the feeling of being with someone. Not with someone specific, right? Huh? Feeling ko yung MV na represent talaga yung meaning ng song, which is yung feeling nga na kapag nawala na yung taong sobrang minahal mo, nararamdaman mo pa rin siya kahit wala na siya. Ang sakit niya for people na hindi pa masyadong nakaka-move on. Kahit gano'n na katagal, no? Kahit gano'n ng katagal. Wala talagang time. 'Di ba? Kaya nga kahit dun sa ending akala natin makaka-move on na siya. Parang iiwanan niya na yung memories. Kaso sinusundan pa rin siya ng multo, nung guy. Ine-expect ko nga din yun, parang mas maganda siguro ang scenario if niyakap ni, di ba tumatakbo siya, tapos niyakap ni Miles Ocampo si Elijah Canlas, tapos biglang, dahil nga nawala si Elijah Canlas, nalaglag siya sa floor and then nagiyak siya, ganyan-ganyan. I think that's a better impact for the kasi yun yung height nung song eh. But looking at it now, parang ginawa talaga nilang tao si Elijah Canlas na pinagbabato niya ng gamit, ganyan, habang nag-i-impake si Miles Ocampo. Kasi etong mga multo na to, they're real persons. Kasi after dating them, their life goes on naman eh. Kaya, di ba, madalas ini-stalk natin sila, ganyan. Because hindi lang sila memory natin. Guilty. hindi lang sila nasa memory natin, hindi lang sila multo. They're real persons. Ang multo dito sa scenario na to is yung damdamin natin. Ay! Grabe yung analysis mo dun, te, ha? Tama siya siya din, Vice. Totoo nga kasi ako, as someone who's just been in situationship, parang aminado naman ako na hindi ko naman kaya agad kalimutan yung tao kahit ilang months lang kami nagsama. Ayun nga yung masakit, ayun yung risk of falling in love. Parang kahit ganong kabilis, kahit ganong kasaglit, hindi mo kaya makalimutan siya agad. Kasi hindi naman mawawala kung ano yung pinadama niya sa'yo eh. Mawawala lang siya kapag may nagpalit na dun sa tao na yun. Ganun ba? Oo, kapag kuwari, siya yung nagbigay ng kasiyahan sa'yo, siya yung nagpapasaya sa'yo, mapapalitan lang siya kapag may ibang tao na nagbibigay kasiyahan sa'yo. Sa advice sa mga hindi makamove on dyan is that makakanap din kayo someone na mas magpapasaya sa inyo. Ate. Thank you. Thank you. So, ngayon, you have to go through what you're feeling. Kasi, yung pain na nararamdaman nyo, yung payback niyan is mas better. Kasi, yun nga, may kasabihan tayo na parang gulong, kapag nasa ilalim ka na, there's only no way but up. So, you're gonna meet a lot of people na hindi ka iiwan. And not just sa jowa, but friends, ganon, and everyone. Thank you. Thank you for saying that. Share us your multo stories. Down in the comment section below. We want to know if same ba kayo na parang di pa rin ba kayo makamove on? Oh my God! Ako na unang mag-share, guys. Kasi parang totoo siya. Yung minumulto ka ng dante. Kasi kuwari, naglalakad ka, lakad ka. Tapos may makikita ka, oh my gosh, kamukha niya yung ano ko. Diba? Ganun nga. Ikaw, what's your multo story? Hi! Woo! Guys! So excited. Guys, alam nyo ba, meron akong naalala. Kasi yung wala, baka mapanood niya to. Okay lang yan. Yung may nakilala ko before, yung past ko na naging situationship. Literal, na minumulto ako, dahil kahit saan ako magpunta, nakikita ko siya. As in, nagsushoot lang kami isang beses noon, tapos sabi ko, hala, baka makita ko siya dito, ganyan-ganyan. Kasi dito siya Nakita ko talaga siya sa Starbucks. Sabi ko, uy, ano ba naman to? Namamanifest pala talaga yun. Tapos, ang dami siya din. Tapos, ayun, fast forward, 2 weeks after. Bakasyon kami sa Sariraya, Quezon. Tapos, ni-stalk ko kasi. Sabihin ko ba? Nakita ko, nandun din pala siya. Wala lang, totoo. Literal na minulto talaga. So, share your multo stories with us, guys. Yeah, share your multo stories down below. Kasi we want to hear, we want to know. Malay nyo, makatulong pa ka. Naging love advice. Malay mo, te, mag-reply siya dito. Comment siya dito. Uy, wag ka na mag-comment kung sino ka man. Baka bumalik yung feelings. Ang rupok. Hindi na babalik yung feelings. So, sana. So again, guys, did you like multo? And don't forget to like, comment, and subscribe. At huwag kalimut! No, ate. Kalimutan mo na siya. Tama na yung huwag kalimutan. Kalimutan mo na siya!
Kasi masasaktan ka lang. Take it from me. Masasaktan ka lang talaga. Ang sakit! Ang lalim na hugot ng ate ko. Yan lang, guys. Bye. While watching this, ang pinaka naalala ko doon sa Aurora performance nila is yung nag-fireworks. Ay, oo.